Good evening. Peace be with you. The name our Lord Jesus Christ. Our topic for tonight, Priest and Judge is the put the our nation. Is chosen by God. Priest and Judge, you put your nation. Chosen by God is our topic for tonight. Is that topic for tonight? O ang ilalagay po nating hari o saserdote, yung pinili po ng Diyos, yun po yung ating topic in Tagalog. Ayun po. You put the king or priest and then judge chosen by God is a topic for tonight. Yun po yung ating topic. Yung ilalagay nating hari sa ating mga bansa o kaya hukom, saserdote, yung pinili po ng Diyos is ayun po yung ating topic ngayong gabi. Is our topic for tonight. Yun po yung ating topic. Para alam niyo po kung sino po yung ating dapat iboto o ganun po. O kung para alam niyo po kung sino po yung sugo ng Diyos o saserdote niya. Yun po yung ating paksa. Kasi maraming nagiging nangangaral ng salita ng Diyos. Maraming nagiging mupo sa ating mga gobyerno, mga hindi naman pinili ng Diyos, di ba? Yung pinili ng Diyos, yun po yung ating ilalagay na sa gobyerno, o kaya yun po yung saserdote. Sila po yung kasi nung araw po, no, walang Diyos sa buong lupa, kundi sa Israel lang. Ang nilalagay nilang mga pangulo doon, mga hari, saserdote, yung mga pinipili ng Diyos, yun po. Kaya ilalagay natin, ang iboboto natin, yung pinili ng Diyos. Yung pinili ng Diyos, yun po yung sugo niya, yun yung kanyang saserdote, yun yung kanyang hari. Ayun po. Pero bagamat meron ng mga hukom dun sa ibang bansa nung araw, no? Pero hindi perfect of the law. Hindi po, not to perfect of the law in the judge in the other nation. But to chosen by God is perfect priest, perfect the king, ganun po. Perfect of the judge. Yun po yung perfect na pinili ng Diyos na mga hukom, na mga saserdote. Ganun po. Yung mga pinili ng Diyos, yun po yung dapat nating, yun po yung sugo, yun po yung ilagay nating iboto sa gobyerno, kung saan man to. Yun po, yung mga matatalino po yung may takot po sa Diyos, yung mga saserdote, ganun. Kasi maraming nagpapanggap na sugo, no? At saka yung bawal, nung araw po kasi, nung kapanahunan ni Moises, no? Bawal kang maging hari o saserdote. Bawal po sa Diyos yun. Kailangan yung pinili ng Diyos lang. Ganun po. Yung pinili niyang maging saserdote, maging hari, yung pinili lang ng Diyos. Pero sa atin, pwede na. Kasi pinag-isa na tayo ng Diyos na sa Panginoong Yesus eh. Sa lahat tayo, makipag-isa na sa Panginoong Yesus eh, no? Pero yung sa panahon natin, yung iboboto natin, at saka yung sugo ng Diyos, yung kanyang pinili. Hindi po yung pili natin. Yung pinili kasi ng Diyos na maging
mga hukom sa lupa, yung nilalagay nating hukom dyan, yung pinili ng Diyos. Yung pinili ng Diyos, may takot sa Diyos at saka matatalino. Huwag po natin iboboto yung pang barangay tanod lang. Maganda yung pinili ng Diyos. Yung pinili ng Diyos, yung mga nakakaalam na ng batas niya at saka ng batas pang iba, ganun. Ganun po. Kasi merong mga batas na mali eh. Kaya maganda yung pinili ng Diyos, yun po yung ating iboboto. Ganun po. O yun po yung ating paksa, ating topic. Para malaman nyo kung sino po yung sugo ng Diyos. Kasi nung araw, bawal pong lumapit sa Diyos yung tatayo ka para maging hukom doon sa bayan niya. Tatayo ka para maging saserdote niya. O yung ikaw yung sugo, nangangaral ka ng salita ng Diyos. Ang pinili lang ng Diyos, no? Yung mga libita po. Saka yung mga hukom nila, yung mga nakakaalam ng utos, nakakaalam ng aral ng batas ng Diyos. Yun po yung pinili. Kasi bawal sa Diyos yun, yung sabi mo, sugo ka, hindi ka naman niya pinili. Tapos hari ka, hukom ka, tapos hindi ka niya pinili. Bawal sa Diyos yun, nung kapanahunan ni Moses. Pinapatay po doon. Ngayon, sa panahon natin, pinag-isa na tayo sa Panginoong Hesus, di ba? Tayong lahat, pinag-isa na. Yung pinili pa rin ng Diyos, yung ating ilalagay ng mga hukom, yung pinili rin ng Diyos na ilalagay na siya yung sugo, siya po yung sugo. Sa bawat bansa po yun. Sino po yung sugo ng Diyos na tagapangaral? Yung malinis po, tapos nakakaalam ng buong aral ng Diyos, yun po. Yun po yung tunay na sugo, alam yung aral ng Diyos, alam yung batas. Ayun po yung ilalagay natin. Kasi bawal po sa Diyos yun. Nung araw, bawal sa Diyos yun, yung mangangasiwa ka bilang hukom, tapos hindi ka nang pinili ng Diyos. Mangangasiwa ka sa paglilingkod sa church, tapos hindi ka pinili. Ang pinili kasi ng Diyos nung araw, yung mga libita, sila po yung naghahandog sa Diyos. Yung sa church, mga libita. Tapos yung sa hukom naman, yung pinili ng Diyos, yung meron di alam sa mga utos niya. Ayun po, yung may takot din sa kanya. Yun po, yung pinili niya. Yung lalagay natin hukom, yung pinili ng Diyos, wag yung pinili natin. Kasi pag pinili natin, palpak yun. Pipiliin natin yung mga may takot sa Diyos, may alam sa aral ng Diyos, sa batas, ganun po. Kasi nung araw, ganun ang ginagawa kasi nung araw ng Diyos yung pinipili niya, yun yung nilalagay nilang saserdote at saka hukom. Wala kasing Diyos sa sanlibutan nung araw di ba? Walang Diyos sa sanlibutan kundi sa Israel. Kaya doon sa kanila, doon yung perfect, yun yung tunay na sugo, yun yung tunay na perfect of the judgment, the king. Kasi nung araw, walang Diyos sa sanlibutan Pero pinag-isa na tayo sa Panginoong Hesus, no? Pinag-isa na. Kaya kung mag-aalal tayo ng mga hukom o sugo, yung malilinis, may alam po sa aral. Ito sabi ng banal na kasulatan, no? Kasi walang Diyos sa sanlibutan ng araw kundi sa Israel lang Ito po sabi sa banal na kasulatan. Sa ikalawang hari, 5:15. At siya'y bumalik sa lalaki ng Diyos at ang buong pultong niya. At naparoon at tumayo sa harap niya at siya'y nagsabi, narito ngayon aking talastas na walang Diyos sa buong lupa, kundi sa Israel. Sa Israel lang yung Diyos yung nung araw Nung araw, sa Diyos, yung Diyos kasi nandoon lang po muna sa Israel yun no? Hindi pa tayo pinagbubuklod sa Panginoong Hesus. Yun, wala, kaya yung batas nila dati doon, pag naglagay sila ng mga saserdote, yung talagang pinili ng Diyos, ganun. Pag naglagay sila ng hari, yung pinili ng Diyos. Ganun po rin dapat gawin natin sa lahat ng mga bansa, yung pinili ng Diyos, ganun po. Kasi yun ang perfect, yung pinili ng Diyos.
Kasi yun ang gawain nila nung araw yung pinili ng Diyos nung kapanahonan ni Moises. Ganun po. Kasi bawal sa Diyos yun. Yung mangangaral ka ng salita ng Diyos nung araw, no? Tapos magiging hukom ka, hindi ka pinili ng Diyos. Pinapatay dun nung araw yun. O ganun. Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Dito po sa 17. Kailangan yung pinili ng Diyos, yung magiging ipipili natin sa iboboto natin, yung pinili. Kasi ito sabi ng Diyos dito, kailangan yung sinugo niya. Ganun po. Ito sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa Deuteronomio 17:12. At ang tao na gumawa ng pagpapalalo sa di pakikinig sa saserdote na tumatayo upang mga siwa doon sa harap ng Panginoon mong Diyos o sa hukom, o yun o, sa hukom at saka sa saserdote, di ba, sabi rito, ay papatayin niya ang taong yon at iyong aalisin ang kasamaan sa Israel, o yun o. Bawal kasi sa kanila yun yung araw, yung tatayo ka doon sa gobyerno, hindi ka pinili ng Diyos. Tatayo ka sa hukom, bawal sa kanila yon. Hanggang sa ngayon, hanggang sa batas ngayon natin, bawal po sa Diyos yun. Kaya yung pinili lang ng Diyos. Kailangan yung pinili lang ng Diyos. Basahin ko sa inyo muli, no? Dito po sa para maintindihan nyo, dito po sa Deuteronomio 17:8. Kung makakaroon ng totoong mahirap na bagay sa iyo sa paghatol sa dugo-dugo, usap at usap, bugbog at bugbog na bagay na pagkakalit sa loob ng inyong pintuan daan, ikaw nga'y titindig at sasampa sa dakong pipiliin ng Panginoon mong Diyos. At ikaw'y paroroon sa mga saserdote ng mga Libita at sa magiging hukom sa mga araw na yaon. Ayun o, yun sila yung mga hukom Ito yung sisiyas sa atin. At kanilang ipakikilala sa iyo ang hatol ng katulan. At yung gagawin ayon sa tinig ng hatol na kanilang ipikikilala sa iyo mula sa dakong iyon na pipiliin ng Panginoon. At yung isa sa gawa ayon sa lahat ng kailang ituturo sa iyo. Ayon sa tinig ng kautang na kanilang ituturo sa iyo at ayon sa katulan na kanilang isasaysay sa iyo ay gagawin mo. Huwag kang liliko sa hatol na kanilang ipakikilala sa iyo maging sa kanan o sa kaliwa man. At ang mga tao na gumawa ng pagpapalalo sa di pakikinig sa saserdote na tumatay upang mga siwa doon sa harap ng Panginoon mong Diyos, ayun pagka hindi pinili, bawal yun o sa hukom, ay papatayin nga ang taong yun at yung aalisin ang kasamaan sa Israel. Ayun bawal kang maging mga siwa sa tagapagturo ng salita ng Diyos na hindi ka inutusan. Bawal yun. Tapos yung tatayo ka sa hukom. O kailangan yung pinili ng Diyos, yung pinili lang po yung ng Diyos yung ating iboboto at saka yung pinili ng Diyos, yung saserdoteng tagapagturo niya, yung tagapagturo niya, everywhere po yun. Kailangan malinis. Yun po yung sugo ng Diyos. Yung sapat na makapagturo ng mga aral ng Diyos, yun po. Ito, kasi bawal sa Diyos yun, yung mga ngasiwa ka sa Kanya, yung kasing hukom, saka yung mga saserdote, yung mga tagapangaral ng salita ng Diyos, mga pinili niya yun, mga pinili. Pero tama dapat yung mga aral, saka yung pag-atol nila, ganun po. Ito sabi ng banal na kasulatan din dito, sa Deuteronomio 18:20, ngunit ang propeta na magsasalita ng salita may palalo sa aking pangalan, hindi ko inutusan sa kanyang salitain, o yun, hindi inutusan ng Diyos tapos magsasalita ng mga aral ng Diyos, hindi naman inutusan, di ba? O bawal sa Diyos yun. Magsasalita sa pangalan ng ibang Diyos, ay papatayin nga ang propetang yaon. O pinapatay yung kapanahunan ni Moises, yung mga propeta, at saka yung mga hukom na hindi pinili ng Diyos, pinapatay yun. Kailangan yung pinili ng Diyos ating, ang hukom, ang ating iboboto, ganun po. At saka yung pinili ng Diyos, yung
Yung mga nangangaral din ng kanyang salita, yung pinili rin ng Diyos. Ganun po. Ang pinili ng Diyos yung matuwid na walang kasalanan. O, mamaya babasahin ko sa inyo, no? Ito, bawal kasi sa Diyos yun eh, yung mangangasiwa ka sa hukom, tsaka yung mangangasiwa ka sa pangangaral ng salita ng Diyos, hindi ka inutusan. O, bawal sa Diyos po yun. Bawal. Ito, yung kapanahonan ni Moises. Basahin ko sa inyo muli rito, sa Deuteronomio 18:20. Ngunit ang propeta na magsasalita ng salitang magpalalo sa aking pangalan, na hindi ko iniutos sa kanyang salitain, o magsasalita sa pangalan ng ibang Diyos, ay papatayin nga ang propetang yaon. O, bawal sa Diyos yun, o. Pinapatay ng Diyos yung pagka hindi ka sinugong mangaral ng salita ng Diyos. Pinapapatay di ba? Pagka hindi ka sinugo ng Diyos na mga siwa dyan sa gobyerno, bawal sa Diyos yun eh. Pinapatay dito, sabi rito, di ba? O ganun po, yung tamang pipiliin nating sugo, yung mga pinili ng Diyos, ganun po. Bawal kasi sa Diyos yun eh, yung kailangan yung iboboto natin, yung mga pinili ng Diyos. Yung pinili ng Diyos, yung mga may alam sa batas, yun po. Saka may takot sa Kanya. Kasi bawal sa Diyos yung ganun eh. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Sa may, sa may bilang. Kasi yung mga pinili ng Diyos yung mga Libita. O yung mga Libita sa sordote, yun yung pinili ng Diyos na mga nangangasiwa sa templo. O yun po, bawal lumapit yung mga taga-ibang lupa. O yun sabi rito, bawal lumapit yung taga-ibang lupa. 18, dito po. Kaya maganda po yung iaalal nating mga hukom, mga sakay sinugo ng Diyos, mga pinili ng Diyos yun. Kaya mag-ingat po tayo sa pagboto. Kaya boboto natin yung may takot sa Diyos, saka yung marunong sa batas, ganun po. Ito sabi ng banal na kasulatan, no? Dito sa mga Levita naman, kasi yung Levita, sila po yung naghahain sa Diyos ng mga hain sa kasalanan. Yung mga sinugo ng Diyos yun. Pero yung Diyos yung pumili, di ba? Hindi yung pinili ng tao. Kaya yung mga nangangaral dyan sa salita ng Diyos, yung iba dyan bulaan eh. Kasi yung pinili ng Diyos, yung malinis, tapos alam yung aral ng Diyos. Pagka, yung mga bulahan po yun. Ito po sabi ng banal na kasulatan, sa bilang 18:1 hanggang 7. Sinabi ng Panginoon kay Aaron, at ang iyong mga anak, at ang sambayan ng iyong mga magulang na kasama mo, ay magtataglay ng kasamaan ng santuaryo, at ikaw at ang iyong mga anak na kasama mo ay magtataglay ng kasamaan ng iyong pagkasasardote. At ang iyong mga kapatid naman, ang lipi ni Levi, ang lipi ng iyong ama, ay palalapitin mo sa iyo upang sila'y lumakip sa iyo at mga siwa sa iyo. Ngunit ikaw at ang iyong mga anak na kasama mo ilalagay sa harap ng tabernakulo ng patotoo. At kanilang iingatan ng katungkulan at ang katungkulan ng buong tolda. Huwag lamang silang lalapit sa mga kasangkapan ng santuaryo ni sa dambana upang wag silang mamatay ni maging kayo. At sila lalakip sa iyo at mag-iingat ng katungkulan sa tabernakulo ng kapisanan sa buong paglilingkod ng tolda. Yun, yung mga pinili ng Diyos to, yung mga Levita. Yung pinili ng Diyos, no? Sila yung nangangasiwa doon. Kaya yung mga sugo ng Diyos, yung mga pinili niya yun, yung mga nangangaral ng salita ng Diyos. Mga pinili niya, saka yun sa mga hukom. Patuloy ko. At yung ingatan ng katungkulan ng santuaryo at ang katungkulan ng dambana. Upang wag ka karoon pa ng kagalitan sa mga anak ni Israel. At ako, narito, aking pinili, ayun, pinili ng Diyos, ang iyong mga kapatid na mga Levita sa mga anak ni Israel. Sa iyo sila ay isang kaloob na bigay sa Panginoon upang gawin ang paglilingkod sa bernakulo ng kapisanan. Ayun, yung mga pinili ng Diyos.
At iingatan mo at ng iyong mga anak na kasama mo at ng iyong pagkasasordote sa bawat bagay ng dambana at doon sa nasa loob ng tabing. At kayo maglilingkod, aking ibinibigay sa inyo ang pagkasasordote na parang isang paglilingkod na kaloob. At ang taga-ibang lupa na lumalapit ay papatayin. O, kita nyo nga, yung nangangaral dito ng unang, yung lumalapit dito para mga siwa sa Diyos, hindi ka sinugo o hindi ka pinili, pinapatay doon noong unang araw sa kapanahonan ni Moises. Kailangan yung pinili lang, yung mga sugo ng Diyos, mga pinili niya yun. Ito po yung tunay na sugo, yung mga pinili ng Diyos. Kailangan yung po ilalagay nating saserdote. Yung mga pinili ng Diyos. Yung pinili ng Diyos, yung mga matuwid po yun, mga matuwid. Walang mga kapintasan. Yun po yung pinili niya. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Yung pinili ng Diyos. Kasi binabasa ko lang ito sa inyo, no? Para malaman nyo, bawal talagang tumayo ka, yung sabi mo sugo ka, hindi ka nang pinili ng Diyos. Tapos nandiyan ka sa gobyerno, hindi ka pinili ng Diyos. O kasi masama sa Diyos yun yung kailangan yung pinili ng Diyos. Ito po sabi ng banal na kasulatan, pinakikita ko lang sa inyo na yung mga sugo at saka yung mga hukom, mga pinili ng Diyos yun, hindi pinili ng tao. Nung araw po yun ito po sabi ng banal na kasulatan. Kasi dito meron pong nangasiwa rito pinatay dito. Nangasiwa dun sa may templo ng Diyos, hindi naman inutos, pinatay doon. Kasi nga, dapat yung mga sugo ng Diyos, yung pinili niya, sa hukom, sa saserdote, gano'n, yung mga nangangaral salita ng Diyos. Ito po sa Levitico, sa may Levitico 10, 1-2. At si Nadab at si Abia na mga anak ni Aaron, ay kumuha ang bawat isa sa kanila ng kanya-kanyang suban. At sinidla nila ng apoy at pinatungan ng kamangyan at sila'y naghandog sa harap ng Panginoon ng ibang apoy na hindi iniutos niya sa kanila. Hindi inutos ng Panginoon. Sa harap ng Panginoon ay lumabas sa apoy at sinupok sila at namatay sila sa harap ng Panginoon. Hindi sila inutusan dito ng Diyos na magsuob ng apoy sa iba. Kaya pinatay sila rito. Yun yung nangyari sa mga naghahandog na saserdote nung araw. Kaya yung mga sugo ng Diyos, yung mga pinili niya lang yun. Ito. Pinatay na yung Panginoon. Basahin ko sa inyo muli rito. Para maintindihan nyo. Kasi nagsunog sila ng ibang apoy. Hindi naman sila pinili para mga siwa nung ganun nagalit din Diyos. Pinatay sila rito. Ito po sa Levitico 10:1, 2. At si Nadab at si Abihu na mga anak ni Aaron ay kumuha ng bawat isa sa kanila na kanya-kanyang suban. At sinidlan nila ng apoy at pinatungan ng kamangyan at sila ay naghandog sa harap ng Panginoon ng ibang apoy na hindi inutos niya sa kanila. Hindi inutos ng Diyos di ba? Sa harap ng Panginoon ay lumabas sa apoy at sinupok sila, namatay sila sa harap ng Panginoon. Hindi inutos kasi ng Diyos, bawal yun lalagay mong hukom o kaya saserdote, sugo ka tapos di ka naman inutusan. Di ba? Pinatay po dito. Binasa ko lang dito sa inyo, kaya bawal sa Diyos yung mga gano'n, yung mga nagpapanggap pa sugo, tapos nagiging hukom ka dyan, hindi ka nang pinili ng Diyos. Kasi yung mga pinili ng Diyos, yun po yung tamang ilalagay nating iboboto, o yun po yung tamang sugo. Itong sabi ng banal na kasulatan sa yung pinili ng Diyos. Ay pinili ng Diyos dito sa Deuteronomio.
O dito muna sa sa 18 ng Eksodo. Kasi ito yung mga pinili ng Diyos na maging hukom yung mga pinili niya. Bawal mga siwa yung mga mga bobo sa Diyos. Bawal mga siwa po yun sa Kanya, yung mga walang pinag-aralan. Kaya merong alam sa aral ng utos ng Diyos. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa Exodo 18:20. Yung matatakutin sa Diyos, yun po yung tapos may alam sa aral, yun po yung ihahalal natin. Ito sabi ng banal na kasulatan. At ituturo mo sa kanila ang mga palatuntunan at mga kautusan. Pakikilala mo sa kanila ang daang marapat lakaran. Ang gawang kanilang nararapat gawin. Bukod dito, hanap ka sa buong bayan ng mga taong biyasa, gaya ng matatakutin sa Diyos. Ayun yung kailang biyasa, yung matalino sa Diyos, matalino sa batas, tas biyasa. Ayun, may takot sa Diyos, yun po yung tamang iboboto natin. Ng mga taong mapagpatotoo, ng mga napupuot sa kasakiman. Mga hindi sakim. Hindi sakim sa mga pera, yun po yung iboboto, sabi rito. Na siyang ilalagay mo sa kanila na magpuno sa mga lilibuhin, na magpuno sa mga dadaanin, magpuno sa mga lampuin, magpuno sa mga sampuin. Wag yung mga nagpapayaman lang, kasi ang dami dyan nagpapayaman, di ba? Kasi dito dapat yung mga napupuot sa kasakiman, sabi ng Diyos, At patulan mo sa kanila ang bayan sa buong panahon, at mangyayari na bawat malaking usap ay dadali nila sa iyo. Datapwat, bawat munting usap, sila ang magatulan. At ganyan, magiging magaang sa iyo. At magpapasan silang katulong mo. Kung gagawin mo ang bagay na ito, niutos sa iyong ganyan ng Diyos, ay iyong ang mababata, at ang buong bayan naman, ito ay uuwing payapa. Sa gayon, ay tumindig si Moises, ang kanyang biyanan, at ginawang lahat doon sinabi. At pumili si Moises ng mga lalaking biyasa sa buong Israel. Biyasa yung pinili ni Moises, yung biyasa sa mga aral, sa mga bata, sa utos. Ganun po, tapos may takot sa Diyos. At ginawan niyang pangulo sa bayan, ng mga puno sa lilibuhin, ng mga puno sa dadaanin, mga puno sa silampuin, ng mga puno sa sampuin. Yun po yung mga pinili ng Diyos. At kanilang hinatulan ng bayan sa buong panahon. Ang mabigat na usap ay kanilang dinadala kay Moises. Datapat bawat munting usap, sila ang naghahatulan. Yung mga pinili ng Diyos, yung ilalagay nating hukom. Yun po yung sabi ng banal na kasulatan. Yun po yung iboboto natin. Po yung pinili natin, kailangan yung pinili ng Diyos para perfect po yung ating gobyerno. Ito sabi ng banal na kasulatan, sa may Deuteronomy uli, 17, 14, 15. Pagka ikaw ay dumating sa lupain ay binibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos, at iyong aariin, iyong tatahanan, iyong sasabihin, ako'y maglalagay ng isang hari sa akin, gaya ng lahat ng mga bansang nasa palibot ko. Ay ilalagay mo ang hari sa iyo, yaong pipiliin ng Panginoon mong Diyos. Yung pinili ng Panginoong Diyos, yung ilalagay na iboboto natin. Yung mga biyasa sa aral, may takot sa Diyos. Ganun po yung sabi ng banal na kasulatan. Hindi mo mailalagay sa iyo ang isang taga-ibang bayan na hindi mo kapatid. Huwag tayo pipili raw ng mga foreigner, ganoon sabi. Huwag tayo pipili ng mga incheck dyan, di ba? Nagpapanggap na Pilipino. Huwag tayo Amerikano. Pipiliin natin yung mga Pilipino lang, di ba? Yung pinili ng Diyos, yung mga marurunong sa batas, may takot sa Kanya. Yun po yung iboboto natin, ganun po. Ito, basahin ko sa inyo muli, Dito po sa 17 ng Deuteronomio 14. Pagka ikaw'y dumating sa lupain ay binibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos, at iyong aariin, iyong tatahanan, iyong sasabihin, ako'y maglalagay ng isang hari sa akin, gaya ng lahat ng mga bansa na sa palibot ko. May takot sa Kanya, tapos alam niyong batas. Yun po yung pinili ng Diyos.
Yun po yung boboto natin. Huwag tayong boboto ng mga pang-barangay tanod lang. Baka, kailangan may pinag-aralan po yung boto natin. Ganun. Para maging maayos naman yung bansa natin. Yung may takot sa Diyos, yun po yung, pero nagpapayaman lang dyan. Huwag nating iboboto yun. Yun po yung utos ng Diyos eh, kailangan pinili niya. Gaya ng sabi rito sa sabi rin dito ni Moises, yung pinili niya, yung mga pantas na lalaki, dito po sa banal na kasulatan. Ito po sa Deuteronomy, narito, kaya sa araw na ito ay gaya ng mga bituin sa langit, sa karamihan. Kayo nga'y dadadagan ng Panginoon, ng Diyos, ng inyong mga magulang, na makalibo sa pasadami ninyo ngayon. At kayo naway pagpalain na gaya ng pinangako niya sa inyo. Paano madadala kung mag-isa ang iyong ligalig at ang iyong pasan at iyong pagkakaalitan? Kumuha kayo sa inyo ng mga lalaking pantas. O yan, lalaking pantas yung hinilal nila dun yung maging hukom nila, sabi rito. Kumuha kayo sa inyo ng mga lalaking pantas. At nakakaalam at kilala ayon sa inyong mga lipi. At sila'y aking gagawing pangulo sa inyo. Ayun, yun po yung mga boboto natin. Yung mga pantas, may takot sa Diyos. Sabi rito ng banal na kasulatan, di ba? O, eto, basahin ko sa inyo rito ito. Kasi ito yung pinili ng Diyos yung mga tinuruan na si Moises, di ba? Yung pipiliin ng Diyos. Yung pinili ng Diyos, yung matalino, pantas, at saka yung bitakot sa Diyos. O, yun. Kukuha kayo sa inyo ng mga lalaking pantas at nakakaalam at kilala ayon sa inyong mga lipi. At sila'y aking gagawing pangulo sa inyo. Ayun, gagawin natin mga leader, ganun. At kayo sumagot sa akin at nagsabi, ang bagay na iyong sinita ay mabuting gawin namin. Sa gayon, kinuha ko sa inyo ang mga pangulo ng inyong mga lipi. Sa mga taong pantas at kilala at aking silang ginawang pangulo. Ayun yung ginawa nilang pangulo, yung mga matatalino, may takot sa Diyos. O huwag tayong pipili ng mga pinili natin, kaya pinili ng Diyos. Yung mga may takot sa Diyos, tapos may pinag-aralan, ganun po. Yun po yung aral ng Diyos, pagdating po sa mga botuan. Yun po. O ito naman po yung sa mga saserdote. Saserdote naman ating topic, no? Kasi ang topic natin, yung hukom, saka yung saserdote, di ba, yung mga priest. Ito naman yung sa mga priest, ang pinili naman ng Diyos. Kasi di ba, dati, di ba, pinili lang ng Diyos yung mga saserdote, di ba, dahil doon lang may Diyos sa may Israel Pero ngayon, kahit saan pwede na, kasi pinagbuklod na tayo sa Diyos Pero ang pinili ng Diyos, yung matalino rin na saserdote, ganun. Yung walang kasalanan, yung malinis. Ito sabi ng banal na kasulatan, Yun yung mga sugo ng Diyos. Yung mga sugo niya, yung Diyos yun, saserdote. Yung tagapangaral ng salita ng Diyos. Kasi para sa buong mundo na to, pinagkaisa na tayo ng Panginoong Yesus, di ba? Sa Kanya. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa 2 Korinto 18, patuloy. Datapat ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Diyos, na pinapagkasundo tayo sa Kanya rin sa pamamagitan ni Kristo, na ibinigay sa amin ang ministeryo ng pagkakasundo. Sa makatid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinapagkasundo ang salibutan sa Kanya rin. O yun pinagkasundo na kasi tayo ng Panginoong Yesus sa salibutan. Pag nanalig tayo sa Kanya, na bautismuhan, ganun. Pero pinili ng Diyos, yung malinis din, yung matalino sa aral niya. Ganun, yung tunay na sugo. Kasi marami nagpapanggap na sugo di ba? Na hindi binibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan. At pinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo, na waring namamanik ang Diyos sa pamagitan namin. Kaya pinamamanikan namin sa pangalan ni Kristo, na tayo makipagkasundo sa Diyos. Nakipagkasundo na tayo sa Diyos kasi
isa na tayo ng Diyos, di ba? Ng Panginoong Yesus. Pero yung topic natin po ngayon, yung sugo naman tagapangaral ng Diyos. Kasi dalawa yun eh. Yung para isa sa hukom, saka yung sa prayes, di ba? Sa saserdote. Ganon, yung pinili ng Diyos, yung kanyang, yung tunay na sugo niya na tagapangaral sa salita ng Diyos. Yung malinis naman, yung matuwid. Ito sabi ng banal na kasulatan. Kasi pinag-isa na tayo eh. Kasi dati isa lang yung Diyos nasa sanlibutan lang. Kaya bawal mga siwa yung taga-ibang lupa, di ba? Sabi ron. Oh. Ang mga nangangasiwa sa paglilingkod sa Diyos, yung mga saserdote at libita lang. Iba na ngayon eh. Hindi na yung mga saserdote at libita eh. Buong mundo na tayo ngayon, di ba? Yung pinili naman ng Diyos, na nangangasiwa sa kanyang mga salita, yung alam din yung utos, yung sapat na makapagturo, o walang kasalanan, gano'n, malinis. Ito sabi po ng banal na kasulatan. Para alam yung sugo ng Diyos. Para hindi kayo nililigaw ng mga bulaan eh. Sugo ka ng Diyos, tapos 3 times a day ka magbanal na apunan, tapos di ba? Hindi po sugo ng Diyos yun, 3 times a day, banal na apunan mo, tapos tagapagligtan ng tao. Hindi po sugo ng Diyos yun. Tapos gumagawa ng rebulto, bawal sa Diyos yung merong inaalala ka eh. Gusto ng Diyos, inaalala mo yung kanyang utos eh. Hindi naman yung rebulto inaalala mo eh. Bawal sa Diyos yun. Ito, basahin ko nga muna sa inyo rito. Dito sa Kasi bawal sa Diyos yun eh. Bawal po kasi sa Diyos yun yung may inaalala kang rebulto. Gusto ng Diyos yung inaalala natin yung kanyang mautos. Yung meron kang inaalalang haligi, templo, bawal po sa Diyos yun. Bawal po sa kanya yun. Kailangan inaalala natin yung Diyos. Hindi po yung mga rebultong yan, o kung ano man to. Ayaw po ng Diyos nung gano'n. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa medyo na kasi to eh. Ayaw po kasi ng Diyos nung gano'n eh, no? Dito po sa yung inaalala mo yung templo, o inaalala mo yung mga rebulto, bawal po sa Diyos yun. Kailangan, ang inaalala natin dapat yung Diyos, saka yung mga utos po, yun po sabi ng banal na kasulatan. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Ayaw ng Diyos yun eh, yung meron kang tinatandaan na rebulto, meron kang tinatandaan na haligi. Ang gusto ng Diyos na tandaan natin, yung kanyang mga utos, yun po. Yun po yung dapat inaalala natin. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Sa Deuteronomio 16:21, huwag kang magtatanim sa iyo ng asera, namang kahoy, sa siping ng dambana ng Panginoon mong Diyos. Nagagawin mo para sa iyo. Ni magtatayo ka para sa iyo na pinakaalalang haligi na kinapopotan ng Panginoon mong Diyos. Ayun inaalala mo yung mga haligi dyan. Mga templo dyan, mga rebulto, kinapopotan ng Diyos yun. Kailangan inaalala natin yung kanyang salita, yung kanyang mga aral, hindi po yung templo. Kasi titibagin ng Diyos yan, susunugin yan eh. Hindi mo inaalala dapat yung mga rebulto, o yung nun, kinapopotan ng Diyos yun. Gusto ng Diyos na alalahanin, yung kanyang mga aral, salita. Basahin ko sa inyo muli. Huwag kang magtatanim sa iyo ng asera, ng anumang kahoy sa siping ng dambana ng Panginoon mong Diyos. Nagagawin mo para sa iyo. Ni magtatayo ka para sa iyo ng pinakaalalang haligi na kinapopotan ng Panginoon mong Diyos. Inaalala mo yung templo, hindi mo utos yun, di ba? Inaalala mo yung rebulto, hindi mo utos yun. Hindi po yun. Hindi po yung pinaiisip ng Diyos. Ang pinaisip sa atin ng Diyos, yung mga commandment niya, yung mga aral niya, yun po. Hindi po yung hindi po yung mga ganyan, mga hali-haligi, bawal po sa Diyos yun.
Kailangan iisipin natin yung salita ng Diyos. Sabi nga, isipin mo ang mga sinasabi ko sa iyo, sapagkat bibigyan ka ng Panginoon ng pagkaunawa sa lahat ng bagay. Yun, yung mga utos po yung iisipin natin, wag po yung mga ribulto, templo, ayaw ng Diyos yun, kinapopota ng Diyos yun. Sabi po sa banal na kasulatan, di ba? Ayun po. Kailangan yung mga utos lang ng Diyos. Ito po yung pinili ng Diyos na mga sugo niya, no? Yung mga saserdote. Ito po, kasi buong mundo na tayo, di ba? Buong mundo na. Para alam nyo, sugo ng Diyos yun. Kasi dati, dati ang Diyos lang nasa Israel, di ba? Kaya ang pinili lang ng Diyos, yung mga Levita lang, di ba? Pero ngayon, yung mga sa buong bansa na, ang pinili ng Diyos, yung mga matuwid, yun po yung matuwid, yung walang kasalanan, sila po yung mga sugo ng Diyos. Sila po yung sugo ng Diyos. Yung mga matuwid, tapos yung sapat na makapagturo ng aral. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa Isaiah 26:7. Ang daan ng ganap ay katwiran. Ikaw na matuwid ay nagtuturo ng landas ng ganap. O yun o, yung matuwid, yung mga sugo ng Diyos sa pangangaral naman ng kanyang salita. Mga matuwid po, yung mga, kasi yun po yung mga kinalulugdan ng Diyos, yung mga walang kasalanan. Sila po yun. O, kahit na yung makasalanan ka, pwede rin, basta't naturuan ka na, tapos nagbago ka na, nagsisi ka na, o sugo rin ng Diyos yun. Basta may sapat na makapagturo, gaya ni Pedro, ni Timoteo, di ba? Makasalanan sila dati. O, basahin ko sa inyong muli rito. Sa may Isaiah 26:7. Ang daan ng ganap ay katwiran. Ikaw na matuwid ay nagtuturo ng landas ng ganap. O, matuwid yung mga sugo ng Diyos, yung mga tagapangaral niyang salita. Yun po yung mga sugo niya ngayon, mga malilinis. Kasi nandun yung Diyos sa mga matuwid, mga malilinis. Yun po yung mga sugo ng Diyos. Ito po sabi sa sa mga, yun po yung kinalulugdan niya ng Panginoon. Dito po sa mga awit. Mga awit, 16:3. Tungkol sa mga banal na nga sa lupa. Silang maririlag ng mga kinalulugdan kong lubos. O yun yung mga banal, yung mga tuwid, yun po yung mga saserdote ng Diyos. Sa panahon natin kasi marami na tayo. O ganun po. Yung mga sugo ng Diyos po yung ngayon. Yung mga nangangasiwa sa Diyos, kailangan malinis. Gaya sinasabi ng banal na kasulatan dito sa sa may unang Timoteo. Dito po sa unang Timoteo 2. Yung wala ng kapintasan, ito po sabi ng banal na kasulatan. Yung nagbalik loob na sa Diyos, na sumunod na. Ito po, Sa ikalawang Timoteo 2:20. Datapot sa isang malaking bahay, hindi lamang may mga sisidlang ginto at pilak, kundi mayroon din namang kahoy at lupa, at ang iba'y sa ikapupuri, at ang iba'y sa ikaaring ikasisirang puri. Kung sino man nga ay malinis, sa alinman sa mga ito, ay magiging sisidlang ikapupuri, at pinakabanal, marapat gamitin ng may-ari na handa sa lahat ng gawang mabuti. Ayun yung malinis po, yun yung mga sugo ng Diyos na tagapangaral naman po ng mga salita ng Diyos. Ganun po. Yung maraming ni-rape dyan, hindi sugo ng Diyos yun. Kasi maraming na-rape yata yun ng mga, ng mga bata. Hindi po sugo ng Diyos yun. Yung maraming minulestya, di ba? Hindi po. Kasi malinis yung sabi ron Sino man sa malinis sa ito, ay nararapat namang gamitin na may buong kausayan. Ngunit kung ang sino man nga ay hindi marunong mamahala sa kanyang sariling sambahayan, paano makapamahala sa iglesia ng Diyos? Hindi baguhan, baka siya kung magpalalo ay mahulog sa kaparusahan ng dyablo. Kailangan hindi siya palalo, hindi siya ambog, sabi rito. Bukod dito, dapat din namang siya ay magkaroon ng mabuting patotoo nang nga sa labas. Baka mahulog sa kapintasan at silo ng dyablo. Sa gayon din naman,
Ang mga diakon ay dapat mahusay. O yan, mahusay makapagturo din. Sapat na makapagturo, tapos mahusay, sabi rito. Yung mga sugo ng Diyos na ngayon, yung mga ganap, matuwid, yan po. Ito ba, basahin ko. Gayon din naman, ang mga diakon ay dapat mahusay, hindi dalawang dila. O yun, hindi siya dalawang dila. Dapat doon lang siya sa panig ng matuwid, sa righteousness, sabi rito, sa mga matutuwid lang. Hindi mahilig sa maraming alak, o hindi mahilig sa maraming alak. Like me, not to drinking the wine and then the beer, di ba? Not me taking about this. O, ako, hindi ako minum po ng alak. At saka hindi na po ng katawan ko yan, yung alak, gano'n, hindi po. Ito. Hindi sakim sa mahalay na pakinabangan, o hindi sakim yung mga saserdote ng Diyos, yung mga sugo. Pero kung hihingan ka ng 1,000,000 lang, 1,000,000, o 2,000,000, o hindi sugo ng Diyos yun. Di ba may ganyang pastor? O sa kasi sabi rito, hindi sakim hindi mahalay sa masakim na pakinabang O di ba may pastor dyan na nagturo, 1,000,000 lang, o 1,000,000, o hindi po sugo ng Diyos yun, mga bulaan po yun. Hindi sakim sa mahalay na pakinabangan. Naingatan ng hiwaga ng pananampalataya ng malinis na buddhi. O yan, malinis talaga yung buddhi ng mga sugo ng Diyos. Ayun, At ang mga ito rin naman, subukin muna. Kung magkagayon, mamahalang may pagkadyakono. Kung walang kapintasan, walang kapintasan, walang kasalanan. Kung marami kang ni-rape dyan, di ba, may pastor dyan na maraming ni-rape, bulaan po yun, delikado po yun, pag sumama kayo doon. Patuloy ko po. Gayun din naman ang mga babae dapat mahusay, hindi palabintangin, mapagpigil, tapat sa lahat ng mga bagay, maging asawa ng mga diakono, ng tig-iisa lamang na babae, na mamahalang mabuti ng kanilang mga anak at ang kanilang sariling sambayan. Sapagkat ang namamahalang mabuti sa pagkadiakono ay magtatanmo sa kanyang sarili ng isang mabuting kalagayan at malaking katapangan sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Yun po yung sugo ng Diyos, yung malinis, yung daan niya ganap, ganun po. Yun po yung topic nating natapo. Tapos biyasa siyang mangaral ng salita ng Diyos. Kasi siya yung maghahandog sa atin at pagharap sa Panginoong Diyos, sa Panginoong Yesus. Yun po yung ating pong topic na natapos. Yung kailangan mahusay, walang kapintasan yung sugo, o hindi minom ng alak, hindi sakim. Di ba may sakim dyan na pastor, nanghihingi ng 1,000,000, 1,000,000, o para may 20,000,000 na siya, o hindi po sugo ng Diyos yun. At saka, kailangan lalaki, hindi binabae. Sabi nga ng Diyos, magpakalalaki kayo. Yun po yung sugo ng Diyos. Kailangan lalaki din, hindi binabae po. Yun po yung ating paksang natapos. Isa Priest and the King choose about the God. Isa topic is done. God bless po. Yun po yung paksang natapos natin. Kasi nga, marami na tayo sa buong mundo, di ba? Kailangan yung pinili ng Diyos, yun po yung talagang mga sugo niya. Ang pinili ng Diyos na sugo niya, malinis, mahusay, sapat na makapagturo, hindi sakim, di ba? Ayun. Saka yung pinili niya naman sa hukom, matalino, may takot din sa Diyos, yung magiging hukom natin sa mga bansa, yun po yung boboto natin, yung mga matatalino, may aral sa Diyos, may takot sa Diyos, alam niyong batas. God bless po. Ingat po sa pangalan po ng ating Panginoong Yesus. Yan po yung ating paksang natapos. Ingat sa pangalan ng ating Panginoong Yesus.